2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating bagong season, tututukan po natin ang o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Executive Director Aurora Kilala mula po sa Philippine Legislators Committee on Population Development o PLCPD upang talakayin po kung ano ang Philippine Legislators Committee on Population and Development at paano po ito nakatutulong sa pangalaga ng mga batang Pilipino. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Miss Dayan, at magandang umaga sa mga taga-subaybay ng Rise and Shine. Alright, Ma'am, please tell us about the PLCPD. Ano po ito at paano po kayo tumutulong sa pangangalaga po ng mga batang Pilipino? Ang Philippine Legislators Committee on Population and Development ay isang organisasyon ng mga mambabatas mula sa House of Representatives at Senado. So kami po ay non-government organization, pero ang mga kasapi ng organisasyon namin ay mga elected officials ng pamahalaan sa National Congress po. Kasama po sa mahabang agenda or legislative agenda ng PLCPD ngayong 20th Congress ang pagsulong ng mga karapatan ng mga batang Pilipino at mga bata na nasa Pilipinas. So mahaba po yung listahan ng agenda namin, pero kung mag-focus tayo dun sa karapatan ng mga bata, marami-rami rin po. Pero siguro ang mga pangunahing bills o mga panukalang batas na sinusuportahan namin, kasama na po dun yung Magna Carta of Children, Prevention of Adolescent Pregnancy, Universal Birth Registration para ang lahat po ng bata ay magkaroon ng birth certificate. Kasama na rin po dun yung Healthy Food Environment for Children at yung Tobacco-Free Generation para i-address po natin yung pagtaas po ng bilang ng mga batang naninigarilyo at gumagamit po ng vape. So, 5 panukalang batas po yon na sinusuportahan namin. Okay, so ito po yung mga 5 panukalang batas na isinusulong niyo po for the 20th Congress. And we hope na maipasa po ito na bilang batas sa kongresong ito. Ano po ba ang status na ng mga panukalang batas na ito? At bakit mahalaga po na maipasa ang mga ito? Ito pong mga panukalang batas na to, hindi po to bago ngayong 20th Congress. No? Nung 19 Congress na i-file na rin po. Unfortunately, kinapos po sa oras. So ngayong 20th Congress na refile at dahil kakaumpisa pa lang ng Kongreso, 2 months pa lang, mga nasa committee level pa lang po ang mga pag-uusap sa mga panukalang batas na ito. Alright, bakit po mahalaga na maisabatas sa mga ito? For instance, yung Magna Carta na lang. Opo. Mahalaga po ang mga ito kasi sa dinami-dami na marami na talagang batas sa Pilipinas. Maraming batas tungkol sa protection ng mga bata. Pero kulang at kulang po ang batas, kulang ang implementasyon, kulang ang pondo. So, for example, sa Magna Carta of Children, meron po tayong nilagdaan na Convention on the Rights of the Child. Ito po yung local translation or national translation ng commitment natin na ang lahat ng karapatan ng mga bata sa survival, development, participation, and protection ay papangalagaan po ng ating pamahalaan at ng buong bansa. Yun naman pong sa adolescent pregnancy prevention, isa po kasi ito sa tampok na mga problema ng mga kabataang Pilipino at pabata nga po ng pabata, especially yung nasa edad na 10 to 14, yung nabubuntis. Apo. So itong panukala naman na ito, gusto naman po niya na magkaroon po ng sapat na edukasyon para po makagawa po ng tamang mga pagdedesisyon, maingatan ang kanilang sarili, alam nila kung ano yung mga safe at hindi safe, alam nila kung sila ba ay pinagsasamantalahan na mahalaga po yun. Meron din pong access to health services at para naman po sa mga kabataan na nabuntis na, para po sila ay makabalik sa pag-aaral o hindi huminto sa pag-aaral at magkaroon ng hanap buhay. Meron din pong social protection. Doon naman po sa healthy food environment, gusto po sana natin na i-address po kasi tumataas yung bilang ng mga obese and overweight children. Medyo nakakagulat po. Ito dati underweight lamang yung problema. Ngayon, meron na rin pong obese and overweight.
So nakita po namin na hindi po masyado pong exposed sa unhealthy food marketing, masyadong available yung mga unhealthy food para sa mga bata. So, tinitingnan din po ano ba yung pwedeng gawin para ma-promote naman yung healthy food environment for children. And yun naman pong sa tobacco, dahil sinabi ko kanina, tumataas yung bilang ng mga naninigarilyo at nagve-vape, gusto sana natin maging mas mahigpit yung batas para po hindi maging accessible, affordable ang mga produktong ito sa mga bata, lalo na po sa mga teenagers. Alright. Well, paano po natin natitiyak, ma'am, na ito pong mga panukalang batas na isinusulong natin ay, kumbaga, match doon po sa kasalukuyang data at pangangailangan po ng sektor tulad ng kabataan at ganun na rin po ng kababaihan? Opo. Ang mga batas po na pinapanukala sa Kongreso, lalo na po yung mga sinusuportahan ng PLCPD, ay hindi naman namin inimbento, nagkonsulta po sa mga sektor. Lahat po ito ay dumaan sa mga konsultasyon with parents, also with children themselves, para po malaman talaga ng mga mambabatas ano ba ang kasalukuyang kalagayan ng mga bata at ano yung palagay nila ay makakatulong para sa kanilang sitwasyon. Okay. Well, nabanggit nyo na ito ay naisulong na rin ng 19th Congress at isinusulong ulit ngayon 20th Congress. Ano ba yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ninyo with the pushing of these bills? Isa po talaga sa mga kalaban ay yung kakulangan sa oras, kasi alam naman natin na sobrang dami talaga ng panukalang batas na kailangang pag-usapan sa Kongreso. So we are competing with thousands of bills. So ang challenge po ng mga advocates, ang challenge ng ating mga kasamang mga legislators who are pushing for these bills ay talagang ma-register how urgent at maipaunawa sa kanilang colleague sa Kongreso na kailangan na talaga natin itong pag-usapan, kailangan na natin itong ipasa. Okay. Gayun din po, kailangan din malaman ng taong bayan para sa kanila mismo manggaling na ang mga batas na ito ay kailangan at eventually makakatulong din po sa kanila. Okay. At dyan mahalaga rin pumasok yung convergence. Opo. Yung pagsasama-sama ng iba't ibang mga agencies, even civil society. So what can we do? Yung mula sa iba't ibang mga sektor and agencies para matulungan po kayo dito sa PLCPD? Ang Kongreso po at ang PLCPD, nagre-rely po talaga kami sa expertise ng iba't ibang mga sektor. Halimbawa po sa mga issue ng kalusugan, we rely on our partner medical doctors for the evidence, mga mananaliksik, na merong mga pag-aaral to provide evidence. Gayun din po, nagre-rely din kami sa mga hanay ng mga kababaihan, kabataan, para palakasin pa po yung advocacy, hindi lamang po sa community, pati sa social media, at sila na rin po yung mismo nakikipag-usap sa mga legislators kung gaano kahalaga po itong mga batas na to. So, maganda po nagtutulong-tulong talaga yung mga iba't ibang stakeholders para po sa pagsulong natin ng mga panukalang batas na ito. Okay, Ms. Au, panghuli na lamang, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Kaugnay na rin po ng National Children's Month mula po sa PLCPD. Ngayon po ay National Children's Month. Ito po ay isang mahalagang paalala sa taong bayan at higit po sa mga kinauukulan na marami pong mga concerns ang ating mga kabataan, mga batang Pilipino. Panawagan po sa mga mambabatas na sana po ipasa na ngayong 20th Congress yung mga panukalang batas po na And we sinabi look ko. forward for that, Ms. Au. At malugod po kami nagpapasalamat sa inyo pong pagbisita dito po sa aming programa. At sa ating pong mga tagapanood, salamat po sa inyong suporta. Hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At ito, Ms. Au, sabayan niyo ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan.